Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, January 16 na po, 2026. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, please don't forget po muna to like and subscribe. And then pahita rin po na notification bell para next update po natin ay manonotify ko po kayo sa lagay po ng ating panahon. Sa pinaka-latest na update po natin, patuloy pa rin po ang pagkilos ng Bagyong Ada. Ito pong Bagyong Ada ay huli pong namataan. Sa ngayon po, ang kanyang pinaka nagiging lokasyon po ay 290 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Lumakas na po ito ngayon sa pagiging tropical storm category o yung sinasabi natin na level 2 na category ng isang bagyo. At ito po, aalamin po muna natin dahil nga po ito'y lumakas sa tropical storm category, itinaas na rin po ang wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng ating bansa. So aalamin muna natin yung mga area o mga lugar na apektado ng signal number 2. Nakataas po ang signal number 2 sa eastern portion po ng Camarines Sur, kasama rin po ang eastern portion po ng Albay, Sorsogon at Catanduanes. I-take note po natin yan. Signal number 2 nakataas na rin sa Northern Samar, Eastern Samar, eastern portion po ng Biliran, eastern portion po ng Leyte. Kasama rin sa signal number 2 ang eastern portion po ng Southern Leyte. So mag-ingat sa mga posibleng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area dyan sa mga lugar po na aking binanggit. Sa area naman ng Mindanao, nakataas pa rin ang signal number 1 hanggang sa signal number 2 sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pag sinabi ho natin na signal number 2, meron po itong warning lead time o duration sa loob ng 24 hours. Diyan po yan mararanasan. So wag kayong magtatanong kung bakit may nakataas na wind signal sa inyong mga lugar tapos wala namang mga pag-uulan na nararanasan. Wag tayong magmadali dahil may mga duration yan o meron po yung warning lead time. So ngayon iisa-isahin natin yung mga lugar na madadaanan ng Bagyong Ada para yung mga kababayan natin ngayon pa lamang po maging alerto na at maging handa. Please no, pakiusap tapusin niyo po yung video para po ito sa ating lahat. So mamayang alas 2 o ngayong alas 2 po ng hapon ng Biyernes, 235 kilometers east of Borongan City, Eastern Samar, ang kanya pong magiging lokasyon. At i-take note po ninyo, ito ilalakas sa 75 kilometers per hour na lakas ng hangin, pa northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo pabagal ng pabagal yung pagkilos po niya, kaya naman inaasahan by next week pa ito lalabas ng ating PAR. Pagdating naman po ng Sabado po ng alas 2 ng madaling araw, 205 kilometers east of Catarman, Northern Samar po ang magiging lokasyon naman ng Bagyong Ada. Sabado ng alas 2 ng hapon, 165 kilometers east of Vera Catanduanes ang magiging lokasyon ng Bagyong Ada at ito ay lalakas naman sa 85 kilometers per hour. Yung lakas po o bilis ng hangin. Tropical storm category. Huwag kayong mag-alala no dahil hanggang tropical storm lamang ito at hanggang signal number 2 lamang yung wind signal na maitataas dahil sa ating pinaka-track and intensity forecast ng Bagyong Ada, hindi ito lalakas sa pagiging severe tropical storm, typhoon, super typhoon, very strong typhoon, hindi po ito aabot sa ganong kategorya. Kaya naman ito ay magandang balita pa rin kahit may bagyo tayo, at least hindi ito yung sobrang mapaminsala o sobra pong malakas. Pag ganitong mga bagyo kasi is kaya pa natin itong mapaghandaan basta magiging alerto at magiging handa po tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Lagi kong pinapaalala na ang direksyon po at pagkilos ng Bagyong Ada ay nagbabago time to time, no? Oras-oras, araw-araw. Dahil din po sa Bagyong Ada, meron po tayong heavy rainfall warning. Nakataas po ang yellow hanggang orange warning sa mga lugar po na aking babanggitin. So makinig pong mabuti and please pakiusap tapusin po yung video natin. So ngayong hapon po ay meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan
del Norte. I-take note po ninyo na yung mga lugar na yan, lalo na sa low-lying areas, ay prone po sa pagbabaha. Yung mga matataas naman na lugar o yung sa mga paanan ng bundok, mag-ingat po tayo sa banta ng mga landslide. Eto po, no, ngayong hapon din po hanggang sa Sabado po ng hapon, tataas naman sa 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Ito po ay orange warning dyan sa may Catanduanes, sa may Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan naman natin sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Sabado ng hapon hanggang sa Sunday po ng hapon, ito orange warning pa rin, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Catanduanes at Camarines Sur. Yellow warning na mayroong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Sabado po ito ng hapon hanggang sa Sunday ng hapon sa Albay at Camarines Norte. Usually yung mga lugar na binanggit ko, nakataas po ang wind signal number 2, lalo na po doon sa mga naka-orange warning na heavy rainfall warning. Bawal din po munang pumalaot ngayon, no? Meron tayong gale warning dahil sa mga matataas na alon. Mag-ingat dahil kahit sabihin natin na mahinang bagyo lamang ang bagyong Ada, hindi po natin ito pwedeng baliwalain, no? Doon po sa tinatawag natin na forecast track and intensity po ng bagyong Ada, palagi pong itinatanong sa atin kung kailan ba ito lalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ating pinakamapa at makikita po natin dito na ang bagyong Ada po ay lalabas na, no, ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating pa po ng Wednesday hanggang sa Thursday. Yung nakikita kasi natin dito, merong pag-record or biglaang pagliko pakanan o pasilangan po, no, papalayo ang bagyong Ada. So yung time na yon na siya ay liliko, mga kaibigan, no, ay pagdating po yun ng Monday, no, Monday hanggang sa Tuesday. So doon pa lang yan magsisimulang lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sabi naman ng iba, bakit daw sobrang tagal? Bakit aabutin pa hanggang next week? Alam nyo, sa pagkilos po kasi yan ng bagyo, mabagal ang pagkilos ngayon ng bagyong Ada. Ito po ay nasa 10 kilometers po pa northwestward. Mabagal ho yun. Pero kung yan ay bibilis from 20 to 25 kilometers per hour na bilis, ito ay lalabas agad ng ating par. So yung mga lugar naman ito na sila yung sinasabi, landfall scenario, medyo lumiit yung tsansa na magkaroon ito ng paglandfall. Halos didikit lamang ito sa ating Philippine landmass, yung pinakasentro at pinakamata po ng bagyo na, pero hindi naman ito nakikitaan na direktang maglalandfall. Ang makakaapekto sa malaking bahagi po ng Eastern Visayas, Bicol Region, ilang bahagi ng North Luzon ay yung trap or extension po ng hangin ng bagyong Ada. So maging alerto at maging handa pa rin tayo dahil sabihin ko sa inyo, mahina man o malakas na bagyo, halos parehas lamang po yan at walang pinagkaiba, lalo na kapag mga direktang lugar po matatamaan talaga or madadaanan. Maging alerto pa rin, magdala ng payong, jacket, kapote, importante yan, lalo na po ngayon na meron tayo nakataas na heavy rainfall warning at tinaas na rin, no, ang wind signal number 2 sa mga lugar na direktang apektado po ng bagyong Ada. Sa ngayon, yan po muna ang ating pinaka-latest na update. Mamaya meron tayong update ulit sa lagi ng ating panahon. So manatili kayong nakantabay sa ating update. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.